Hi guys, good morning. Update ko kayo sa mga pangyayari dito sa aking ubasan. Ito yung red cardinal. Diba sabi ko, yung ganitong sibol, yung sanga, hindi ko puputulin lahat, dalawa siya. Kasi bala kong gawing putulin siya na i-budding sa mga yung walang pangalan na variety, yung hindi ko alam na variety. Tanggalin muna natin yung yung palaka. Ito, may palaka. Baka kasi yan. Kasi ito kilalang variety, identify na variety, para magkaroon ng may identification din yung iba. Lalagyan natin ng lahi nito, cardinal, red cardinal. Ikakating natin sila, tapos ibabading natin ito, grafted. Yan, ito yung mga walang pangalan yan, ito. Tinawagan ko ulit yung tita ko sa Batangas, tinanong ko kung ano ba talaga tong variety nito. Binigay lang daw sa kanya ng taga Laguna, tapos hindi din niya alam kung anong variety. Ito sinabi ko na sa vlog ko na ang texture medyo may kunat yung balat, tapos jelly yung loob, medyo maasim na matamis. Ako okay sa akin, tingin ko parang wine grape wine. Samantalang ito naman, itong red cardinal, ito ay table grapes. Tsaka parang matibay itong isa sa maulan, mas maganda. Kaya siguro tama na pang ilalim natin ito, at ang pang ibabaw, ang bubungang sanga, yung red cardinal. I'll try, subukan natin yung mga walang ugat na tinanim natin. Napakita ko sa inyo mamaya-maya. Yan, yung walang pangalang variety. Ito yung tsura ng ating taniman. Dito meron ditong walang ugat. Nakikita ko sa inyo. Itong dalawa. Ito. Yan na yung status ng mga tinanim ko na wala pang ugat. Ayan. Nasa unahan yung iba. Kapita ko din sa inyo. Walang sign na may problema yung cuttings na to. Malusog at masigla yung pinakikitang reaction ng halaman. Yung mga nauna, malalaki na. Malaki na yung mga nauna. Dito muna tayo pupunta sa red cardinal. Yung iba doon, red cardinal din, diba? Ayan. Ito yung isang hilera ng red cardinal. Maganda yung performance. Shoutout nga pala doon sa nag-comment kanina doon sa vlog. Napanood niya yung una kong vlog ng grapes ko. Diba, itong mga grapes na to na andun sa kabila, doon sa may kulay green na yun. Medyo mababa talaga yung area doon. Sabi ni sir, tambakan ko daw muna yung taniman. Bago naman niya na banggit yun, kanina lang niya na, kahapon lang ata niya na kahapon, kanina 2 hours ago nagawa na natin to. Ilipat ko na yung taniman kasi nga naisip ko nga na
mukhang hindi healthy doon, mababa. Tatambakan natin yon. At kung sakali na may puhunan tayo na makapagtanim muli at makapagdagdag, kapag yung aking purpose na ginawa dito sa tanimang ito ay nakuha ko, nagampanan ko at naayos ko, dadagdagan natin. Kasi purpose ko talaga dito, target ko, gawing suka, wine vinegar. Yun yung ko dito sa tanimang to, magiging wine vinegar. At the same time, wala pa ako nakikitang taniman ng ubas dito na kahit ganito sa aking backyard na may ilang puno na nabibisita ng mga kababayan, pwedeng mabisita to. Kapag bumubunga, pwedeng magpa-picture. Yun yung isa sa purpose ko. At the same time, magkaroon ng market sa suka. Ito. Itong mga nakikita natin na ito, yan yung mga dahon-dahon, magkakasama na dyan. Dahon ng puno na nasa paligid, dahon ng palmera, dahon ng nyog, mga damo-damo, saka yung mga kitchen waste, pinagsasama-sama at ginigiling sa shredder. Mamaya magsi-shredder ay yung nandun sa kulay green na yan yung mga pinagtabasan ng damo dito sa paligid. Natin yan, isi-shredder ko yan mamaya. Yan, mga ng gulay, si-shredder ko yan at bubulokin, sasama dito. So dito na nga nabubulok, dito ko na nga binubulok sa sa taniman. Actually, ang kagandahan ng ubas nakita ko kumpara sa ibang mga halaman na pananim, hindi pa pwedeng ganito yung gawin natin sa ibang pananim. Kaya namamatay dahil umiinit itong pagbubulok ng ng mga ganitong uri ng basura. May may init talaga yan, sumisingaw ang init niyan. Pero ito, ubas, kaya niya. Talagang pang summer tong ubas, pang mainit na lugar. Pero matibay din siya sa lamig kasi ang kalimitang taniman ng ubas, pangkaraniwang taniman ng ubas ay sa mga bansang may yelo. Ibig sabihin, kaya niyang i-adapt yung sobrang init, kaya din niyang i-adapt yung sobrang lamig. Kaya napakaganda ng ubas. Kaya eto, patuloy kong ginagawa na itanim ito para gawin yung mga nasa isip ko na produkto, suka. Napakasarap ng ng suka sa ubas at syempre sa sa merkado may presyo, may kita. Ito pala mga kaibigan, sa kabilang side natin, ito yung mga walang ugat. Yan. Yan. Ito. Magaganda yung performance ng nagkaroon nga ito ng medyo natutuyong dahon sa sa mga dulo-dulo dun sa tubig. Pero nung ilinagay ko dito sa lupa, mas lumaki yung yung mga dahon, mas gumaganda yung dahon. Ang ginagawa ko na lang, patuloy ko silang dinidilikan na marami. Actually, kahit pa paano naman ito mga walang ugat, may sign ito nung itinanim natin na pumuputok na yung katawan ng cuttings. Posible na
dadaanan ng ugat. Punta tayo sa kabilang taniman, sa likuran. Diba sabi ko, dadagdag lang ko ang tanim doon. Aayusin ko yon. Ito nga pala mga tanim na to, may tira pa, yung mga walang ugat, may tira pa doon sa aking pinaglagyan tubig. At yun ang itatanim natin doon sa kabila, idadagdag natin. Ito siya. Merong ilan na umugat. Ito ganito siya, nagkakaganito yung nandito. Yan, nagkakaroon ng red. Pero nung ilinagay natin doon na bago, wala parang ugat to eh. Ayoko namang humila din ng sample kung may ugat na o wala. Ano? Itong isang aton dito, ito nalaglag, natanggal. Tapos, naibalik ng misis ko, pabaligtad. Kaya nagkaganyan. Labis naman to kasi 6 lang naman yung itatanim doon. 6 na piraso lang. Punta tayo sa kabila. Ito na guys, yung kabilang taniman. Nagawa ko na yung pagtataniman. Ayan, nakatumbon yung mga nakatanim dati dito. Oregano. Gigiligin ko siya doon sa shredder. Ilang puno yung idadagdag natin dito? Sa 2, 3, 4, 5, 6 na puno. Hanggang 10 puno. Natin kung ano. Is 2, 3, 4, 5, 7, 7 puno. Ito yung galing din sa baha. Kasamahan ito ng mga nauna doon, ito yung mga nabaha pero nakaka-recover na. Ano ko po yan, pinag-aaralan ko pa rin yan, yun yung nabaha. Pero ito, ayan, mga kasabayan yan, ito yung naiwan dati doon sa seedling bag. Mas magaganda na. Ito. Yan. Ito naman yung mga mother plant yung nauna. Kakapit ito, papunta dito. Galing to. Yan. Yan na pupunta. Yan. Ito. Ibababa ko yan. Ito. Bababa ko yan papunta dito. Tapos ito, isang to. Yan yung kiyat dito. Tatanim tayo dito. Isa lang dito pala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang palang puno. Ito ganito yung gagawin ko doon sa iba. Yung mas mataas yung nilagyan ko siya ng tali. Binebend ko siya dito. Yan. Para dito siya pumunta. Yan. Ito naman, papalakihin natin yan. Dito naman siya pupunta. Dito. Ito, mga kaibigan. Yan. May tali siya para dito siya pumunta. Ganun din dito sa kabila. Ibang tayo. Yan. Naglagay din ako ng tali dito. Yan. Kakayap siya dito sa pababa. Dito. Tapos to. Ano siya?
contrast sa araw. Yan, nagtagay tayo ng tali, akit siya. Ito yung kubasan natin. Ito, kita nyo kitchen waste. Ito galing sa opisina. Pinitpit ko, hiningi ko pa sa opisina. Kasi itapon sa basurahan doon. Pinuha ko. Kasama natin dito, gigilingin natin. Actually, mas maganda nga yung gawa ko dito. Mas mataas yung ano siya, mas mataas. Ito, oh. Mataas pa sa akin. Ito yung likod bahay. Ito yung shredder. Shredder. Ito natin gigilingin yung ano, yung mga basura doon. Nagagawin natin pampataba. Gagawin natin lupa. Actually, bumili ako, umorder ako sa online nung ano, nung portable. Ang pinakamakina niya yung grinder, yung ano, yung ito, barena. Babarena natin wag sa timba. Yung gagamitin natin, pang kauntian lang, pagkakaunti. Saka walang kahoy. Ito kasi pwede ito sa kahoy eh. Na pipinin ito yung kahoy. Yan guys. Next video, update ko kayo kung ano na yung naging resulta nung ginagawa natin isang taniman. Kapag natanim na natin yon, kailangan natin, kahit wala pang ugat ng mga to, itatanim na rin natin yan doon. Kailangan natin. At yun yung sabi ni Sir doon sa taniman natin na lagyan ng tambak. Oo, bago natin pagtamnan ulit yun, kailangan talagang tambakan yun. Tapos ito namang area dito, yan, hindi naman kailangan ng tambak niyan. Kapag nagkakatubig, maagos lang. Kapag malakas ang ulan, hindi dito nag-i-stay ang tubig, at saka naiiga agad. Ibuhangin kasi yung mga tambakang ito. Itong area na to, kinukay ko, tinanggal ko yung buhangin. Lupa yung nakalagay dyan sa taniman. Pero dito, sa pinakadinadaanan, nag-stay dyan yung mga buhangin lang. Bye-bye at kita-kita tayo sa susunod na video. Tulad na sinabi ko, kaya ganito yung mga prutas, isi-shredder natin, kasama natin. Bye-bye at kita tayo sa susunod na video.